Subukan naman natin kung gaano kalakas humatak ang unleaded na gasolina. Madalas ko kasing ginagamit yung premium kasi yun nga ang nakalagay doon sa kanyang manual. May narinig kasi ako na mahina daw humatak yung unleaded sa motor. Kaya gusto kong mapatunayan ito kasi premium kasi yung ginagamit ko dati. Yung iba naman ang sabi madali daw masira yung motor mo kapag unleaded yung ginagamit mo. Ba't yung motorcycle ko unleaded yung nakalagay tapos ginasolinahan ko ng premium? So until now buhay na buhay pa rin eh. So ito gusto kong mapatunayan kung may katotohanan ba talaga yung mga sinasabi nila. Bago pala ako magtrabaho, kinaugalian ko ng linisin yung karburador niya. Maski naka-drain na yung tangke natin, ugali ko na kasing after ko magtrabaho, tinatanggal ko yung gasolina sa kanyang tangke para hindi mag-imbak yung tuti sa kanyang tube dito sa bandang may switch. So tinatanggal ko talaga yung gasolina. Pero bukod doon, lalo na pag medyo matagal-tagal kung hindi nagamit tong grass cutter, tinatanggal ko talaga itong karburador para malinis ng maayos. Minsan kasi pag nag grass cutter ka, lalo na pag nag-refill ka ng gasolina, so di natin maiwasan na pasukan na pala yung tangke natin ng mga konti-konting damo. So napupunta siya rito. Ang mangyayari, nababara yung mga butas-butas. So kailangan mo talaga siyang linisan. Kasi pag hindi mo nilinisan, abutin ka ng siyam-siyam bago umandar yung grass cutter mo. So linisan mo lang to. Madali lang naman to eh. Ito sinusundot lang yan eh. Lahat ng karburador makikita mo to siya dito sa pinakagitna. Ito kasi siya may butas sa gitna eh, maliit. So kung hindi mo kasi siya linisan, mayroon diyang mga yung damo-damo na maliliit. Diyan napasok. So nabara. Hindi na makalabas yung gas. Madali lang naman to eh, ini-scroll lang yan eh. Basta dito lang to sa gitna dito. Makikita mo yan eh sa mga karburador. Maski anong karburador mayroon nito. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo diyan. Basta yan. Makikita naman eh. Tapos dito rin ito yung para sa floating. Sinusundot ko rin to minsan kasi dito may mga buo-buo pa na damo. Pero kung mayroon sanang yung pressurized hangin, kung tawagin, madali lang sana to. Ihipan lang to para matanggal yung mga dumi-dumi sa loob. Hindi ka na magmano-mano. Ito kasi maliit na to, itong puti. Punasan mo rin to kasi mayroon yang mga dumi-dumi na maliit lang. Pero nakakos yan ng stuck up eh. Nagbabara yan. Hindi na siya maglaro-laro. Ito yung kumbaga, ito yung pinaka-switch dito sa kanyang karburador. Ito yung naglalaro sa gas. Kung once na bumaba to, nagre-release yan ng gas. Pag mayroon na siyang floating, yung tawag ito, floating, yung plastic. Tataas yung, mapupuno yung puwitan ng gasolina, tapos tataas yun. Dito nag-stop. Ayan naglaro-laro na siya. Kuminsan kasi, hindi siya nag-stack up. So, mangyari, napupuno yung, itong may puti na to. Mapupuno to ng gasolina, mangyari, nagka-overflow. Tumatagas yung gasolina, lalabas na yan siya dito. So dapat naglalaro yung yung kinabit natin na yun. Kumbaga pinaka-switch sa karburador. So, napakadali lang yun eh. So ganun lang yung gagawin mo pag bago ka mag-grass cutter. Kahit sabihin na natin naka-drain na yung gasolina ko. Kasi ugali ko na talagang mag-drain ng gasolina after ko magtrabaho kasi mas lalong mahirapan ko doon kasi yung tuti niya nasiparate doon sa kanyang gasolina. Lalo na pag matagal siya gamitin. So nahiwalay yung tuti sa gasolina. Hindi naman to kagaya sa motorcycle na 4-stroke. So ito kasi nasisiparate yung tuti niya habang hindi siya ginagamit. So napupunta dito sa kanyang karburador. So mahirapan kapag paandar. Mas lalong mahirap yun.
Kasi maski anong gawin mo pag pa-start, ayaw talaga mag-start yun. So ugali ko na lang talaga na linisan siya before ko magtrabaho para madali lang. Tapos itong air filter, linisan din natin to kasi meron ditong nahigop na mga damo-damo. Minsan nababasa pa ito ng tuti, parang oil. So tuti yun. So pinupunasan lang yan para hindi naman masyadong pag mabasa kasi yun, ayaw rin makahigop ng hangin. So nababara, dapat tuyo yung niya, foam. Meron tong foam. So di ba napakasimple lang. Gusto ko lang talaga na kumpara yung unleaded saka premium, kung gaano ba talaga kaalakas sumatak yung Ito yung kinabitan ko dito kasi napupunta yung tuti pag matagal yung hindi mo nagamit. So titingnan natin ngayon kung gaano nga ba talaga kalakas. Kasi ayaw naman natin na maniwala sa mga sabi-sabi lang eh. Gusto natin na papatunayan sa sarili natin. Sabi nila pag unleaded daw yung ginagamit, madali lang daw masira yung motor. So kung masira man siya, ayusin na lang natin kung masira man. So, palagay ko hindi, kasi yung motorcycle ko nga kagaya ng nasabi ko kanina, unleaded yun eh, pero ginamitan ko minsan ng premium, hindi naman nasira eh. Parang wala namang So ito kasi iba sa motorcycle. So para mapatunayan natin, gagawin natin ng personal para at least mabahagi ko rin sa mga nagagar scatter din na kagaya ko, kung ano nga ba talagang effect, kung madali ba talaga siya masira. Pinapalitan ko lang ng nylon kasi pang nylon, kasi yung kakatiran natin medyo maikli siya eh. Pero pag medyo mahaba na yung Bermuda, pinapalitan ko ng blade para medyo mahamis. So ituturo na lang natin yung pagtimpla din sa yung ginagawa ko. Ito 200 ml to na tuti. Dalawang kasing klase ito eh. Mayroong 400 ml ata yun, malaki. So sa 1 liter na unleaded na gasolina, 1 liter to. Yung ititimpla natin, punuin lang muna natin para may idea din kayo sa pagtimpla. Yung iba kasi, ewan ko kung ano yung klase sa pagtimpla nila. Damor kasi yung tuti, medyo mas okay din, pero mausok nga lang siya. Normal naman siguro talagang mausok kasi tuti yung ginamit natin. Pero yung sa akin naman kasi yung pagtimpla ko, ito 1 liter na gasolina, unleaded. Itong 200 ml, dalawa kasing klase ito, baka magkamali kayo. Ito yung ginamit ko, 200 ml lang siya. So ang ginawa ko, 6 cups lang siya na ganito, 6 cup. Sa 1 liter na unleaded, 6 cups na tuti. Ewan ko lang sa inyo, pero pwede naman pasubrahan, gawin mo ng 7. Okay naman, hindi naman yun masisira yung motor mo. Nga lang medyo parang mausok siya masyado. So sa akin, pag ganitong 200 ml, 6 cups lang siya. Pero pag 400 ml yung tuti, 4 cups lang siya. So ito, lang siya, 200 ml. So yung ginawa ko, 6 cups lang. So yun yung pinaka-timpla ko talaga. Shake mo lang siya para makalo yung tuti sa gasolina. So ngayon, itatry natin ngayon kung gaano ba talaga kalakas sumatak. Baka kayo dyan, mahilig kayo magtambak ng gasolina dito sa tangke after nyo magtrabaho. Mahirapan kayo yun mga idol pag dapat pag nilagay mo na to,
after mo magtrabaho, tanggalin mo talaga to siya para hindi magka-problema agad yung ano. Magka-problema konting-konti lang. So sa mga baguhan dyan, ito yung matagal-tagal na kasi itong grass cutter namin, medyo 8 years na ata ito. So Kawasaki, kaas to. Iwan ko lang sa ibang mga grass cutter kasi ngayon upgraded na yung mga ano gamit ngayon eh. So iba-iba yung mga style na. Pero siguro halos the same lang naman siguro. So iba-iba yung kuan pero halos po parehas lang. Pag kinakabit natin yung ating mga ano, shout out muna sa mga taga-subaybay ko dyan. Ito sa akin naman, ito nawala na yung full starter ko, nasira na naman. Madali lang kasi masira yung mga full starter ko. So yung ginawa ko ng mano-mano na lang siya. Ito yung ginamit ko panghila yung sa sapatos. Ito normal lang to siya na hindi mandar agad kasi yung gasolina hindi pa nakapasok doon sa karburador. Pero pag nakapasok na siya, one click lang siya. Yung pagpa-start lang naman to eh. Kaya hindi ko na kinabitan ng full starter. Diba? Mandar na siya. So ngayon, itatry na natin. Susuot na natin yung mga mahiwagang butas para sa proteksyon. Ang ginamit ko nito nylon lang kasi medyo manipis yung bermuda natin. Kaya nylon na yung ginamit ko. Pero pag makapal pa to, yung blade yung ginagamit natin. Ito siya parang medyo makapal na. So blade yung gagamitin natin dito. O di ba pati mga kuan putol din eh. So yung pagkakaiba parang wala akong pang nakita dito mga idol. Parang wala pa akong nakita na kakaiba kung sa hatak. Kumahatak din to eh oh. Tapos ko kaagad. Ayan oh. Lawak niya no. Ngayon, pwede ko na siya maikumpara. Ang unleaded at saka premium, same lang mga idol, walang pagkakaiba. Pagkaiba lang sa presyo. Yan ang katotohanan mga idol. So, ayan na agad guys. Natapos ko agad yung ginagawa ko. Nag-try lang kasi ako ng ano, yung unleaded na gasolina. Kasi sabi nga nila, mas malakas daw humatak yung premium dahil sa unleaded. So nag-try ako ng unleaded ngayon. So nakita nyo naman ang ginagawa ko. So parang wala rin pagkakaiba eh. Sa premium at saka sa unleaded. So parang ganun lang yung effect. Parehas lang yung effect. Ayan no, kita nyo naman. Tapos ko agad. Inumpisahan ko ng alas 9. Natapos anong oras? Alas 2. Ganun lang kadali mga idol. Wala nang bukas.